Say the name. Jesus. Say the name. Jesus. There's healing in the name of Jesus. Provision in the name of Jesus. Say the name of Jesus. Oh yeah, Jesus. Oh Jesus, yes you know. Oh yes, you're our healer. Say it, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, we love you, Lord. Sing it. In your name, name of Jesus, you are my healer. Oh, Jesus, touch me and I will be healed. Yes, for by your stripes I am healed. Oh Jesus, you are my Savior. Oh Jesus, you are my strength and my shield. And I put my trust in your name. In your name, Jesus. Oh Jesus. Say the name. Jesus. Oh Jesus. There's power in the name. Jesus. Oh Jesus. There's power in the name of Jesus tonight. Lord, I thank you that your power is here to heal, to save, to deliver. Number 1, nga gipaminaw sa masa. Number 1 sa kasing-kasing. Busa kami magpasalamat sa inyong kinasing-kasing nga suporta. Isip numero 1. Number 1. Ang musunod nga programa usa ka bineran ang mga hunahuna, opinyon ug mga isyong gipangtugid iya lamang sa magsisibit ug walay labot kining maong sibianan. Oras sa Grasya. Programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan sa kalagsataw. Maayong balita sa grasya sa Diyos. Oras sa Grasya. Kami nagalaom nga mapaligon ang inyong kahibalo may tungod sa pulong sa Diyos. Ingon ngayang gituga sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Oras sa Grasya. Ang pulong pagatunan sumala sa insaktong pagbahin-bahin. Sumala sa ikaduhang Timoteo 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My chains are gone, I've been set free. Oras sa Grasya. Ihatod kaninyo sa Grace Church of Christ,
St. Vincent Subdivision, Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Hinaot nga inyo kaming ubanan sulod sa usa ka oras sa atong pagsusi ug pagtuon sa balaang kasulatan. Amazing grace. Maayong hapon sa mga suking tigpaminaw sa 102.1 Like Radio News FM San Carlos. Welcome sa atong programa nga giuluhang Oras sa Grasya. Gidalit kaninyo sa Grace Church of Christ San Carlos. Ubani kami sa saktong pagbahin-bahin sa pulong sa Ginoo sa sulod sa usa ka oras. Pero murag ko antaron pastor until 6. Sa kaoras ug tunga. Kami gihapon ang inyong mga alagad sa kahanginan dinha kang Kristo. Kini si Brother Ryan. Kiniusab si Pastor George, Tahan Langit. Maayong hapon sa kaninyong tanan sa gapaminaw namo karon Ngayong hapon. sa radio o sa Facebook Live. So ania na pod kami karon para sa pag-continue sa atong lesson. Last Sunday, Pastor, atong nahisgutan ang kuan man to, no? Ang Sa celebration sa Christmas. Celebrating Christ. So, naatay topic nga wa na human last time kay tungod ning sulod si Typhoon Odette, no? Yes. Katong faith, no? Pagtuo. Pero before ta mo start, akong giagda ang mga naminaw nga idoko ilang mga ulo anang sa atong opening prayer. Heavenly Father, we thank you sa opportunity nga ania kami karon sa radio para maka-broadcast sa imong pulong o hinaot pa Lord sa kay tungod available lang imong pulong sa mga nakabati karong orasa kung asa man sila na himutang hinaot pa unta Lord ma-assure nila ang ilang kaluwasan kay whether we like it or not kinahanglan na mo i-assure jud dili lang kay sa mga material things mimuwagana kundi sa mga spiritual things pod which is the most important ang kaluwasan sa among kalag. Salamat sa grasya kay tungod sa grasya ni ami karon ni Pastor George para magsibya. All this we pray in Jesus name. Amen. Amen. Okay, so before ta mo start Pastor formally no atong pasalamatan balik ang ato ang mga pipila nga mga tawo nga nagtabang nato Yes. ani nga ma-materialize ang ato ang radio ministry. So atong pasalamatan ang Kamiso Undag family, Yes. particularly ni Sister Betty o ni Brother Marvin nga naa karon sa laing pungsod. Og si Sister Helen Kerubin Omblero nga naa nagbase sa Davao City. Og usab ang atong mga igsoon sa St. Vincent, ang mga membro sa Grace Church of Christ nga nagpaluyo pod sila sa ani nga pagsibya mapadayonon ang atong pagsuporta niini. So salamat kayo sa atong iglesia diha sa 3rd Street, St. Vincent Subdivision. Yes, daghang salamat sa mga nagtabang, no? Kay di man ta pwede ka house to house ron kay tungod sa COVID-19. Yes. So, mining radio broadcast kay daghan tag maabot sa tong Sibya ug sa Facebook Live as well. So, Pastor, atong i-continue ang atong topic about faith, no? Pagtuo. So sa mga dugay na no nga naisgutan ta ni na ato nang na-define kung unsa ang faith according to the Bible. Yes. No, dili kay according sa misag-asa nga source, kundi ang Bible jud mismo ang atong authority. Oh. So we natay mga verses nga natuki last time like Hebrews. Yes. Pwede nato i-sum up siya, dili lang kay kompleto pero pwede nato i-summarize nga sa Old Testament evidently gihisgutan siya bisan pa sa Hebrews 11, sa Romans 4, sa Galatians 3, bisan sa James 2. O kadto nga mga pagtuo ang gituhuan sa Old Testament day nilang Abraham nahimo nga dunay sense of continuity sa proclamation mahitungod sa pagtuo
ang tunada nga sa Old and New Testament murabag gipadayon dili kay didto ra sa Old Testament kundi ang concept niya, ang definition niya, ang meaning niya halos murag continuous ba ang ning lahutay Oo. maskin diri na sa New Testament. mo siguro na Mga rason nga nung ang Hebrews 11 gi-sum up niya ang tanang mga believers Yes. ikan sa una hangtod sa bisan gani hangtod sa kung ano niya sa future nga gihagit ang sa writer sa Hebrews nga kini silang tanan wala pa ma-inaugurate, wala pa ma-realize ang tanan nilang gituan pero idugang pata giana bitaw sa last part sa Hebrews 11 nga hangtod madugang ang mga Hebrew Christians labi na ang mga Israelites unya kay kita sumala sa gisaysay nato sa previous nga si San Pablo nagpamatuod man nga ang pagtuo mao ang basihanan nga ang tao maluwas o mulahot tayo sa pag-alaga. Yes, amen. Pagtuo ang importante. Yung So, so, tingali- pagtuo pastor katong faith cometh by hearing, Yes. by hearing the word of God. Unya ato tong gipaklaro nga sa Hebrews 11 gipaklaro diha nga ang pagtuo mao ang pag-substantiate, pagpamatuod sa mga butang dili makita no ug sa mga butang wala pa diha Yes. mahimo na siyang real gani akong gitan-aw balik sa John 5:46 ug sa Habakuk 2:4 ato ba gini siyang basahon tanan Pwede po pastor para pwede po, no? makuha na to. So ako sa Habakuk sa Habakuk 2:4 nya sa Romans 1:17 ug 10:16 ato gori sa ning pangbasahon nya atong mahibaon diha nga nagkaterno sila gikan pa kang Habakuk hangtod sa Galatians 3:11 Romans 1:17 nga suma total the just shall live by faith. So ang pagsulti ana ni Habakuk mao ra pud sa pagsulat nila ni San Pablo nganong gigamit na nila nga phrase kanang nga puntuha. So gatong basahon ang Habakuk 2:4 akong mason pastor. Yes. Sige, Habakuk 2:4 King James version, King James Bible. Behold, his soul, which is lifted up, is not upright in him, but the just shall live by his faith. Nya diri pud sa Galatians 3:11 sinang ka pila ka gatos ka tuig Ang gap, no? Paggikan pagsulat sa Habakuk. oo nabilong na siya sa minor prophets nya sa panahon ni Paul matod pa niya diri sa 3:11 but that no man is justified by the law in the sight of God it is evident for the just shall live by faith. Munang bisig mag-unsag glaris ang tao pag-ingon nga makaluwas ba ni nga tulumanon kanang gisugo sa una bisan hantod sa kasuguan giklaro nga gikan sa panahon ni Abraham panahon ni Noah kuan di ay mubaro gini nga doktrina nga the just Shall shall live live by faith. faith. So ato gurong idugang sa atong sa pag-summarize nga sa Old Testament kini nga concept matuod munang sa Hebrews 11:7 and 8 under ni siya sa patriarchal period panahon sa mga patriarka sa mga fathers. Mga fathers. Hebrews 11:7 and 8 gipaklaro ang unsay pagtuo sa patriarka nga si Noah sa 7. So niya na siya diri sa 7, Seven. pastor. By faith, Noah being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house,
by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Yes. So, usa na siya sa patriarka. Hmm. Yeah. Dungaga na to kang Abraham nga sa 8 mayon ri by faith Abraham when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, una obeyed, and he went out not knowing whither he went. Na. Pero ang pagtuon niya. Oo. Ning obey jud sila dayon maskin wa pa sila kabaw unsay Og asa. no? So, matud para sa uban nga nagtuon sa unsa man ang faith nga taking God at His word. Ug unsa ang word sa matag panahon, matag dispensasyon. Ug unsa ang midangat niya mo obey ka, mo exercise ka, mo tuo ka. Mao na siya ang common gikan pa sa Old Testament di ay sa patriarchal na nya ug atong isunod pod ang sa period of the law under gihapon siya sa Old Testament. Deklaro nga sa Galatians 3:19 nganong gidugang na naman ang saad na ang pagtuon ni Abraham. Pero mo ni uban ron nga na mga pagtulonan nga ang law mo ay makaluwas. Pero unsay purpose, it was only added not to say but yan na pagsulti 3:19. Okay. Ang Galatians 3:19. Mhm. Wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made. And it was ordained by angels in the hand of a mediator. Yeah. So ug ato yung tan-awon ang gitudlo sa Bible dili sa mga different groups, mga religion. Giklaro ko sa purpose nganong ang law hing gawas nga unta ang gihimo ni Abraham nilang Noah. Ang ilang pagtuo yung exercise na niya barog dito ang the just shall live by faith. So the law was there because of the transgressions. Gidugang lang siya. Yes. Gidugang dili para makulos kun dili aron makahibalo pag ang tao sa may knowledge siya sa sin. Aron ang sin may mong sin. Muna siya ang purpose sa law. Unya nakadungog ko nga ang law kuno makaluwa sa tao sundon ang tanan niyang seremonyas, ang tanan niyang sugo. Pero atong gibasa ganiha sa Galatians 3:11 to nga walay matarungon. Walay maluwas diha sa law. Matod pa. Kay no man is justified by the law man in the sight so of dili God. gina siya matumba nga doktrina nga ang law di ay dili gid siya maka-save. Pero makahatag siya og impormasyon, mubadlong muhatag siya og unsa nang gihimo sa tao nga sala nga yang gihimo. Kay kung wala ang law, dili pod ang sala may mong sala. Kay wa may mubadlong. Oo. Nagsilbi man siyang mirror God. Yes. Siya mo paila sa tao. So mo nang maka-intindi ta nganong hiing man ang Galatia 3:19 nga it was added. So yun because of transgression. Aron ang tao makahibalo niya, pagkahibalo niya sa iyang sala, mangita ron siya savior. Person. Oo. Mangita siya. So, motoy nag-agak, motoy mo, ang role di sa law, aron mapahibalo pag yun nimo nga ikaw makasasala, wa kay ikasarang, ug mahimo, mangita ka sa makasarang. Mangita ka sa able nga makaluwas. So, sa Old Testament, eksakto gyud tanan ang ilahang mao di ay nga sa panahon ni Pablo sa bisan sa Book of Romans. Ato kuno na siyang basahon pwede guro no ning Romans 2:28 and 29. Gipaklaro nga tungod sa kang Abraham sa Old Testament sa patriarchal period. Romans 2:28 and 29. Unya ako po niya idugang ang Romans 4:12 and 16. Sige, akong basahon ng Romans chapter 2 verses 28 and 29. For he is not a Jew, which is one outwardly,
Neither is that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men but of God. So ang law literal ang liter lang. Ang tirada day ani nga gi-add ang law unya mo hatag siya og instruction mo paila sa sala. Og ang eksakto di ay kana yung naa sa heart ang circumcision dili sa liter, dili sa seremonyas, kundi naa sa kasing-kasing, naa sa espiritu, ug dili sa pagdaig sa reliyon o sa tao but of God. Yes. Muna siya ang paklaro niya sa sa 4:12 atong idugang mingon re, and the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had being yet uncircumcised. So tanaw gidugang ang mga seremonyas, ang circumcision, pero daan naman si Abraham gi matarong sa iya lang pagtuo. Manisiyan niya sa 16 gidugang nato, therefore it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. So tanawa ang role sa law ug unsa pod ang faith ni Abraham. Anong gitawag si Abraham hantod sa atong panahon bisan sa panahon sa grace? Gitawag siya amahan sa pagtuo. Father of faith. Father of faith. Sa ato pa kani ang nagsilbing connection bisan sa Old Testament siya, sa wala pa ang law daan ang unani. Gani mabasa na to sa Genesis 15:6 na no. Nga dito nagsugod himo siyang believer tungod sa promise nga giingnan siya nga tanawan na ron ang langit kay ang promise sa imo ha unaani kadaghan niya imong kaliwat tungod sa seed kanang singular pertaining na sa atong Ginoong Kristo. Pero ano siya gi-pronounce nga siya nahimong righteous sa dihang mituo siya, no? Wala pa ang law, dili Wala pa. so dili gid ang law di ay kanang daghan mangud kaayong die hard unya mo condemn sa uban kay ang law gid lagi ang Moji sundo. oo. So ang ceremonial law ra ba ang gi-emphasize. So Genesis 15 sugod sa 5 guro then 6. Genesis 15:5 and 6. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. No. So kining Genesis 15 mao di ay naidaghang discussion sa Romans 2, Romans 3 hangtod 4 ug Galatians 3. Tungod ani nga panghitabo sa Old Testament. So makaintindi na tangan nung ang Hebrews 11 giapil si Abraham. Unya ang ila daing pagtuo maka mo support sa definition sa verse 1 Yes. sa Hebrews 11 nga ang ilang pagtuo. So ug mahimo ato ning ma-emulate nga ug nakaintindi kitag maayo sa doktrina sa pagtuo. Ug unsay gisulti sa Bible, dili ang sa relihiyon kay usahay man gud na man gyud kuan bitaw Brother Ryan kanang deception nga gitagik ang doktrina out of context gikamada sa usa ka grupo. Mao nay common ron. Oo. So mutabang ta diri sa radyo ug sa atong Facebook live nga makatabang taon sa di ay pag-intindi sa rightly dividing nga kinahanglan eksakto sumala pa sa unsay katuyuan sa Biblia atong i-exegete atong ipagawa sumala sa mind sa writer sa Bible, dili sumala sa pagpahimuot sa atong
relihiyon ba no? Og sa tong comfort zone. Yes. Nga siya muna diha ang common niya. Makatabang ta ani nila aning bahina. So muna siya ang sa law, pero adto po ta sa New Testament. Sa dihang ang Mesiyas motong atong gi-celebrate sa kang Kristo. Tao siya under the law gani. Oh, Pero di ay ang fulfillment siya di ay ang miabot tungod kay i-fulfill niya ang prophecies. mo ba daw nagingon nga Christ is the end of the law. Yeah, fulfillment ni anhi ko kay aron tumanon. Kay di mo katuman. Dili kaya ninyo. Dili katuman. Ari mo nako dangop kay ako ang mutuman anang tanan. Marag unana ba ang tunada ani. So sa New Testament sa dihang niabot ang ato ang Ginoong Kristo sa pag-fulfill sa prophecies, paghatag o paglaom alang sa kaluwasan nga kinahanglan di ay siya ang iyang persona, ang person mismo nga mahimo yung tinuod nga Redeemer ug Messiah ang atong Ginoong Kristo mo kumpleto gani mo kumpleto siya sa primero sa Old Testament, mga symbol lang to, mga liter lang, pero pag-abot niya sa New Testament. Oo. So dako kayo tanaw ang beauty sa Revelation kung ato lang i-analyze o i-synthesize unsa ka nindot ang design sa Ginoo ani nga sa gospel siya ang object sa faith niya, ang iyang audience kay ang Israel man. So ingon nga king wali nga the kingdom of heaven is at hand. Manana, repent. Oo, repent. Usban ninyo ang inyong attitude kay gikan pa sa Old Testament mao na ni ang inyong nature. So mianhi siya dili gani aron pagguba sa kasuguan gani Fulfillment gani iyang gianhi, no? Kung dili iyang tumanon manang ingon ang usa ka debater kung iyang gituman natuman ba tanan? Sa kadaghan. Og iyang gituman natuman na unsa may mong tumanon? Sa to pa mingon siya nakaminos dai ka sa magtutuman sa Ginoong Kristo. So munang atong nakita so, sagol ko ani atong Samarin sa previous na itong mga broadcast nga sa gospel under sa New Testament, Christ is the object of faith. Unya gi-offer niya ang kingdom sa gospel na no gi-offer ang kingdom dayon gi-reject siya. Thy kingdom come pero wa man siya dawata. Siya dawata. Imbes mo tuo unta kay siyang object sa faith. Ang faith nila giilisan man og hatred, conspiracy, passion siya. Gi-reject. So tanawa ang attitude nila niya di man ang Ginoo ang iyang patience, ang iyang long suffering daan na dayon sa una. So sa Acts iyang gi-offer. Amen. Gi-offer niya kay repent and be baptized na God sa adlaw sa Pentecost. Sayon kay hangpon ba ang Matthew, Mark, Luke diyan. Niya padayon diri sa Acts nga kanida yung mga tawhana nga mga stintara ni sila diri ang little flock pag abot diri sa Acts gi-reoffer niya gituman tong prophecy ni Joel sa ila sa ingon sa Acts 2 verse 16 nga this is that muni ang sulti ni Joel sa iyang panahon kini mo ay katumanan so repent and be baptized for the remission of your sins. Now, ug mo kuha ta na nga gospel nga gisulti ni Peter. Unya pataka lang putag kuha aning bersikulo ha. May ato iwalay karon. Wala na haom. Wala mo haom kay dili man ta mo nag-reoffer sa ato diwa man ta nakahimog krimen nga atong gi-reject siya. Sila man to. Sila man. Kung ila lang untang basahon ba ang kinatibok-an nganong pa ingon man ni Peter nga repent and be baptized
Kay gi-accuse man sila ni Peter, kamo mga tigaw mo ulo. Kay mo kasing-kasing gipatay ninyo ang matarong, gipatay ninyo ang Mesiyas. Nga mao ta atong tuhuan. Sa tanawa ang sukad pa sa una na adi ay mga tao nga opposite nilang Abraham, nilang Noah, opposite sa Dili obedient. Oo. Mo kuan gid sila pa mo nagitawag ni Esteban o mga stiff-neck, Yes. mga Usaray pang lantaw kay kung ma-stiff neck ka. oo. Lisod ba nilingi-lingi? Gi-accuse gini sila sa aksibe, no? Oh. Kamo giunsa to pagsubay ni San Esteban ang history sa whole chapter yun sa Acts 7 nga pagkaman midangat siya sa kang Kristo. So pag-accuse niya sa katapusan mo to ang murag dito na ang judgment sa Israel nga di gid mo mutuo, giingnan mo nga the just shall live by faith. Unya ang mutuman gid mo sa inyong relihiyon, sa inyong tradisyon, tinuhuan, nga kabilin-bilin, nga nian na ang anak sa Dios, ang king, nga mo'y solusyon sa panginahanglan sa tao. So, siya ang Messiah, ang Redeemer, the Christ. So, di lang kay siya Jesus, nga Savior, kundi siya ang the Anointed One, siya ang prophesied nga Messiah, nga kinahanglan ilang tuhuan. Munang atong gibalik-balik bitaw Brother Ryan ning ano kaning may tungod unsa ka importansya ang pagtuo. Unsa ka importante gyud. Nya sa ato karong panahon ang hinungdan nganong ang tao di motuo. Dili tungod usahay sa reliyon, although na ay daghan, pero usahay tungod sa earthly nga sistema o sa material, no? Materialism. Katong gingon nimo gayna sa imong worship service, pastor, materialism jud. Ang problema sa mga Christians. Anong dili despite sa word of God kay ato namang giwali ani miagi nga faith cometh by hearing. Sige pamati. Yang anong di man kadto simbahan. Walay faith. Ganun dili man ka open og Bible. So nalumsan siya. Munang doon na tayo gihisgutan atong miagi nga sa tribulation period ang katubitang sower di ba gitudlo to sa Matthew 13 Parable sa ang Luke 8 ana nga dunay natugpa sa dalan sa to pa bantok siya gahi na natugpa sa kasampinitan daghang sagbot pero nakaturok ang katong sa dalan ligid lang nagituka sa mga birds, mga birds, mga langgamon niya. Nahintog pa sa rocky ground, nakaturok siya pero tungod sa init, mabawra, shallow ra kayo yung root. Huyang yung foundation. Pag init, laya siya. Katong giingon nga na hinturok siya sa katong kasagbutan, hinturok siya pero gilumsan siya, gichok siya sa mga gunahon, sa mga weeds, sa mga sagbot, sa mga gunahon. Katong parable gihaom man gito sa tribulation period nga sa maabot nga tribulation ang tao ipiton siya sa economy, ipiton siya sa iyang relihiyon, sa iyang sistema. Matod pa sa Mateo 24:13, di mo lahutay. Mo kuan na sila, pastor, mo sa tawag na mo turn away na sa ilang pagtuo. I-deny nila si Kristo, gipangabay na gigayon nagmaig sa poor gospel kay namo gidaghan nga i-deny nila si Kristo kay naay antikristo manggod. No? Reigning naman si Antichrist na. Kundi ra ba ka mo simba? Di ka mo load sa Antikristo. So makaingon ta nga dinhi sa atong panahon karon sa grasya ang present natong sitwasyon, pwede lang i-credit dito. Pero usahay mangita, sigurado ka nga dito na sa context sa tribulation period or iyaran din sa Greece nga problema karon sa kinabuhi na nato
Kay material, di man isyo antikristo. Although na iuban maning kamot sila i-connect nila, no? Ila ding ikuan, Oo. murag conclusion dayon ba? Di, i-connect nila sa antichrist karon ang mga pagpilit sa ato sa Oo. mga kalihukan sa gobyerno. Dili man na, sayo po na siya. Nga hapit na ana siya. Oo. Nga, no, nakadungog ko itong usang adlaw, mo-accuse na sila nga, mo na ni sa antikristo na ning pag. Muna ni ang kuan, mark of the Oo. beast. Pugsunta, mawa na ni atong mga kuan ani. Right? So, ginana nila ba? Pero, ang nindot yun, aritas Bible, aron dili ta ka inject sa atong ideya, sa atong haka-haka, no? Arita sa Bible nga, gikan di ay sa panahon sa atong Ginoo, gi-require ang faith, mo believe ka sa iya, isip mo ay king, the Messiah, niya gi-reject man siya sa Israel. Anha siya sa mga iya, John 1:14 na, 10, 11, 12, 114. Grabe ang ilang kono nga sila mismo to see is to believe na nagyod. O karon siguro sa Kristo mo ano pagkadaghana guro mapuno guro ang simbahan. Puno. Puno jud. Ay kay social distancing Oo. man. Di na guro magpatuo social distancing basta na ang Ginoo okay. Siya may tuburan sa si healer, the Tinuod. great physician. Siya ang provider. Pero sa una nga naan na nila, gi-reject pa Oo, jud. oo. So wala sila sa dili sila just, wala sila'y quality nga unta simple lang mo bilibra sus didto pa ang little flock ra ang hingto niya na pag-iusa si Judas nga nasulaw siya sa Salapi. lapi sa silver. Wa guro sila ning to pastor kay kulang ilang nakitaan. Gi-expect man sila hari niya. Yes. Si Kristo natawo man pinaagi kang Maria, Oh, kang a woman Maria. under the law herself. No, yang Yes. amahan panday. Yang ilang expectation nga si Kristo naa sa Prus ka Solomon. Oh, yun ana nga ilang perspective sa hari mo nang di sila motuo. Anak ni David, sila si Solomon so na kuan man gyud niya sa lineage adto gud siya magikan niya here comes nga pag-abot niya lowly na siya sa una nga kahimtang ano ka no kung pananglit si Kristo na tao siya sama gyud sa expectation sa mga Hudiyo nga naa siya sa kingdom, naa siya sa palace. So, okay, sa prophecy, kuan magud siya. Kanang suffering servant. Oh. Gi-prophesy man jud na. O, niya, si Paul po mismo sa Philippians 2, ngayon siya nga, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Nga, sa iyang pagka-Diyos, pag ano niya sa kalibutan, paubos siya. So, ang paagi di ay sa Dios, pisa una o karon sa grace. Ang pagpaubos mo idalan aron kay glorify later on. So ang pagtuo na to well-rounded. Gikan sa mo-accept unta sila kang Kristo although na ang iyang nature sa una sa mga Hudiyo. Kay tan-awa brother Ryan gikan sa John 1:10, 11, 12. Sa 12 biingon man apan kaniya nga mituo sa iyang ngalan. Tagaan siya kagahom nga mahimong anak sa Dios. Unya ato dining iklaro sa atong mga listeners, sa atong mga hearers nga kanang John 1:12 dili na mo'y makaluwas karon. Although mo na gigamit sa mga evangelism karon nga unsa kuno mo tuo ka sa iyang ngalan ug tagaan kag authority nga mahimo kang anak sa Dios. Ang pangutana makaluwas ba ang pagtuo sa ngalan ni Jesus? Sa ngalan alone. Alone. Kay mo may gisulti sa John 1:12. Although gi-reject siya sa 1:10, the word became flesh and dwelt among us. Matod pa sa bersikulo. Apan kaniya, katumubilib, mutuo sa iyang ngalan sa time nga gihatag ni adto sa mga Hudiyo sa Israel.
by believing His name alone. Ang meaning sa pagtuo sa ngalan ni Jesus, sa iyang pagka-Mesiyas, sa iyang pagkaanak sa Dios. Kay atong panahon na ang ilang pagtuo, ang ila di ang pag-reject ang Kristo, kay hingtuo sila nga siya kuan kanang unsa gitawag anang impostor. Impostor. Impostor man ilang tan-aw. Giakuanan pag ito nila nga blasphemous. Hing blaspheme siya kay munaog kuno siya, makita niya siya, i-glorify. Kontra gusto niya mga Sanhedrin sa una, mga Pariseo sa una. Yes. Nga sweet to sa Oh. balawad. So tanawa maagian na po nato diri sa Poor Gospel o sa bisan sa Acts nga ang pagtuo di ay kun dili nato i-rightly divide. Mismong si Kristo mismo naa day tuuhan nato sa iya nga makaluwas para sa Hudiyo mutuo sa iyang ngalan. Pero karong panahon na ang giwali pod nato karon sa epistle ni Paul kay tanawa sa Poor Gospel gi-offer ang kingdom, sa Acts gi-re-offer ang kingdom pero gi-reject Japon. Sa epistle ni Paul, ang mga Hudiyo nang hambog sa ilang righteousness may tungod sa kasuguan, pero si Paul hing vindicate nga ang place sa faith is the only instrument of salvation diha kang Kristo. So muna siya ang atong kanunay natong gi-reiterate nga kung arita sa New Testament sa Gospel mo na ang kahimtang mo nang og iwali ang winalihan sa Poor Gospel, iwali ang winalihan sa Acts period og sa epistle ni Paul dakog kalainan og importante kay ini unsay tuhuan sa tao karon. Kay basig mo diha sila mo anchor ana nga bersikulo, pastor, no? Like believe lang sa pangalan. Sa pangalan Anak sila sa Dios. mo pabunyag sila aron maluwas kay mo isulti man gud sa Bible. Naman just Bible. Mabasa man gud nga ang Mark 16 ato na putong mahisgutan. Ang mutuog magpabautismo maluwas gid. So ug mo evangelize taron Brother Ryan ani no nya mayon ta. Mutuo mo mga igsoon niya magpabautismo mo. Siguradong maluwas mo. Unsay tuhuan nga si Jesus mao ang Mesiyas, siyang hari. Siya ang prophesied promised Messiah or King sa Isaiah 9:6. Nga mo tuburan sa healing o sa salvation sa kalags tao. Sa healing sa lawas ana. So pagkadaghan mo claim man Dagan jud niya. Last pod na to nga discussion diri, pastor, regarding baptism. Iklaro man nato nga naaman to'y lain-laing baptism, no? Oo. Pero ang definition sa baptism kay membership. Oo. Atay gikuan na gitukian na identification. Asa ka identify. So, Pero not necessarily toward salvation. sa depende sa kuan kay ang baptism nga i-identify ka ngadto ni Kristo sa 1 Corinthians 12:13 i-baptize ka to put you into the body of Christ. Into the body of Christ. So i-identify ka sa kang Kristo, ma-in Christ ka, siya ang head, kita ang body. Muna ang salvation gyud kun ang usa ka tawo gibautismohan ngadto siya sa gi-identify sa body of Christ. Si Christ ang ang Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit baptizer. ang baptizer. Nga maadto ka sa body of Christ. So ato din hing ipaklaro sa epistle ni Paul, humanata sa Old Testament, humanata sa New Testament. Under sa New Testament, gikubera nato ang sa Gospels, sa Acts, then sa epistle ni Paul, dinhi nata makaklaro ato gurong usbon pagbasa ang kuan Brother Ryan, no? Kay under ni Paul kaning Galatians 3:6-13. Ayan ato basahon ng 1 Corinthians 15:1-4. Galatians 3 dayon 6-13. Nya din akong basahon niya ang 22. Sugod sa
Sa Galatians 3. Sige, Galatians 3:6-13. Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, Cursed is every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. Muna nga itong identification. Ah, Klaro kayo siya. klaro kay diri. Sa 22, last nga itong masahon. But the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ, Now, saan na po nibantayan ang preposition diri, no? Of. Faith of Jesus Christ. Ang pagtuo ni Kristo might be given to them that believe. So, ang pagtuo ni Kristo, pistis ni, niya, pistyo, kining hingtuo, believe. Yung believe. So, ato ning klaron nga, sa doktrina ni San Pablo, under sa grace, tungod sa the faith of Christ, pagtuo ni Kristo, ang iyang faithfulness sa paghimo dito sa iyang pagtubo sa cross. Gitawag nag the faith of Christ. Mahimo nga mabatunan nato karon ang kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo ngadto sa gihimo niya sa cross. Nan. So, ato da yung pwede nato isunod ning 1 Corinthians 15. Oh, 15. Okay, under sa kang Pablo nga kuan. So, 1-4. 1-4. Ni malimtan nga bersikulo, no, Oo. Pastor, no? Kinahanglan nato dyan ning ibutang sa ato ang mga huna-huna ug kasing-kasing. Muna ilang gunitan gyud Oh. nga bersikulo. So 1 Corinthians 15, 1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Yes. Mana siya ang usa sa importante kayo nga tan-awon sa under ani atong subject kaning faith. So unsa ang object karon? Name ba? Ang promised kingdom ba? Or ang gihimo niya Oh, dito sa cross. kay reject nila si Kristo sa ilang disbelief. Nahimo siyang grace o source sa kaluwasan. Mano yung pagkalawom sa plano o sa iyang move sa Dios, no? Na kanang gihisgutan sa Romans 11. Past finding out, pagkalalom kuno sa iyang plano nga on-ana, pero nahimo inong kaluwasan sa hintil. Sa hintil. Stumbling block mga para afar sa off. mga kuan. Oo. Nya, kaluwasan nun para sa mga hintil. Oo. So muna, Pastor, no, ang faith nato, let's say, karon nga panahon, pero yung faith, ang object ay katudaing matuo ka lang sa ngalan, basi pagabot sa accounting day. So mayon, Charo, ang inyong broadcast sa like radio, ninyo na giklaro aron ma-align unta or
makapture nila ang real gospel, ang gospel karong panahon na kay daghan kaayong gospel ang Bible. Tinuod. Ato lang jong bahin-bahinon Mm. ug unsa ang para nato. Unsa may nakaluwas sa mga tao sa panahon sa patriarchal period? Unsa may nakaluwas sa panahon nga nagwali si Jonah dito sa Nineveh? Imposibleng ang cross. Dili kay wa pa man. Imposibleng bautismo. Oh, lahi kita nalay mo intindi ba nga? Uy, mga 6,000 years spent ang Old and New Testament. Kunya imo lang siyang piliun nga mopahaom sa imong panahon karon. Murag kuan gayo no. Kanang dili ba realistic ang atong pagtamod sa Bible nga. Gisulat siya og more than 40 different authors, human authors. Siyempre gi-inspire sa Holy Spirit. Unya gikan sa panahon ni Adan sa creation hangtod sa panahon nato karon. Ibutang lang nato nga sa Old Testament ning spend og mga 4,000 years. Unya sa panahon sa New Testament 2,000 ko ana taron. Sa year of our Lord 2022. 2022. Mm. So at least sa atong rightly dividing sa word of God, sa word of truth, atong mapaatag sa atong mga listeners nga unani day ang Bible mura sa library, the book. Kanang analogy pa sir, masabtan na nila no anong ga rightly divide ta. Kay Oo, kung oo. manto tag library, dagan makamakita ang libro. Oo. Pero let's say nangita ra ka dahil sa meaning anang nga word, so di ka moadto atong mga uban nga libro ato jud ka sa diksyonaryo. Oo. Ito jud ka mangita. So na may section ba sa ang Bible mo pod. Mao may bitaw kay mobalik na pud ta atong analogy katong atong gigamit nga example sa post office. Oo, ang mga suwat. Ikaw ang giingnan, ikaw ang gipromisahan. So mo po na imong klimon. So kung mo sipyat ka pag-claim sa dili imo, frustration ang mahitabo sa usa ka tao. Munang atong idugang guro brother ang kining 1 Corinthians 1 nga sa chapter 1 kini pa man ta sa 1 Corinthians 15 niya ato na lang iatras aron ato pag yung ma-emphasize ang faith, ang pag-differentiate nato sa at least mga tulo ka grupo nga mo responde sa cross ni Kristo. Kay sumala pa diri sa 1 Corinthians 1 so good sa 18. Nya aton bisang basahon hantod sa 24. Ako isang basahon ang 18 hantod sa 21. Nya palihog kog basa sa 22 ngadto sa 24. Okay, pastor. Akong basahon ang 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Kung isumpay ang 22. 22. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Okay. So kining atong pagwali pag tuon diri sa radyo ug diri sa atong Facebook live. Ang atoa diri si Kristo, Christ-centered ta. Unya kay ato namang gitalakay ang sa mga episode ni Paul nga sa iyang gospel, sa iyang grace gospel. May tungod aning gi-magnify ang tumiagi natong broadcast no nga
Unsa may magnibay nimo, ang Christmas or ang krus ni Kristo? Mao totong challenge ato mga listeners ug viewers. Yeah. Sus, gipadako nilang mayo ang pagkatao ni Kristo. Unya ang sa krus, wa man hinuon makapture, wa ano nila magunitian. So ang kaluwasan, murag, daghan siguro kayong tao nag-celebrate sa Christmas nga, gid maluwas. Tinuod, Pastor. Ya ba sige, celebrate na po ito nilang cross during Holy Week. Oo. Pero lain ang purpose, lain ang motibo. Lain ang motive. Og dinhi sa atong gibasa sa 18, 19 hantod sa 24. Atong giklaro diri nga si Pablo iyahang gipadako ang cross ni Kristo apan duna siya gipicture nga kini di ay mga Hudiyo ug kining naglangkob sa mga scribe niya naa po di ay mga gitawag mga wise, no? Nga hilig sa wisdom, niya gitawag ni sila ni Pablo in general the Greeks. Kaning mga Griego lahi sa context mangod sa Ephesians ug sa Romans 1, lahi dire kay kining 1 Corinthians 1 ang Griego dire nagpicture sa mga philosopher sa panahon sa nila ni Pablo. Manang gitawag sila mga wise. Yes. Unya ang ilang Dios ani ang knowledge, ang wisdom, ang logos. Samtang kini mga Hudiyo, ang ilang gitagaan og dakong pagtagad ang makita, mahikap, makatabang ba sa ato pa sign sila. The Jews require a sign. Manang ganun, Pastor, to see is to believe. Unya, so matotal gitawag na sila sa nagtuon og empiricist. Yes. Ang empiricist, mga tao na sila nga tunay tuo lang ko kung mas kasimhot ko, makakita ko, makatouch ko. Nasa pagyan ang 5 senses. Makadungog. Basta kay ang empiricist mo mahimong real niya ang usa ka gisulti kung ma-perceive niya. Makita niya, may kapan niya, madunggan niya, matilawan. Una ang Israel, una ang mga Hudiyo. For the Jews require a sign. Apan, matod pa di lang kay ang mga Hudiyo, the Greeks. So dili gini katong Greeks nga mubli sa Israel. Dili ni. Katuning mga Greeks nga nag-seek after wisdom. So Greeks in general, mga philosopher, gusto sila nga ug orador ka ug maay ka musulti na ibag-o mo nang sa panahon ni Pablo, mato siya sa Atenas, mato siya sa maminaw mi na bay bag-o. Muna sila ang mga Greeks atong panahon na mga philosopher nga og bag-o ko ani angayan gining tagaan og atensyon. Kay basig sundon nila. Karon kay si Kristo on ani man preaching of the cross, so foolishness. Di nila mahangpan ang mga Hudiyo, stumbling, makapandol man hinoon ang inyong wali, ang inyong gospel. Kaya nga among gihulat, being an empiricist, amo yung makita ang manggad, amo makita ang physical stature niya, ang kingdom niya. Mao nang pag-ingon ni San Pablo nga, dinhi sa ato aron, ato ning klarohon nga, kung ang mga Hudiyo, mga empiricist, unya naay mga rationalist. Mo bitaw nga kuyawan taog naay mga tao nga natam-an ka ang ilang intellect ba ang ilahang pagka-rationalist. Kuyaw man na kay di man nakatugkad sa kamatuoran sa gospel. Apan matud pa ni Pablo, apan sa mga giluwas, sa mga maluwas, si Kristo mo ang gahom. Siya ang wisdom. Christ is called both, but unto them which are called both Jews and Greeks. Kay ang ato arong panahon sa body of Christ, Jew and Gentiles, wala na distinction. Mga Greeks, usa na tanan. Usa na. Si Kristo ang atong mo kumun atong kuptan, siya atong manggad, siya ang atong life, siya ang atong na nainindot na sa katapusan, Brother Ryan, kana sa 30, unsa si Kristo sa ato.
Gingon diri sa 30. 30. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. So pag kanindot sa gi-plaster ni Pablo, kung anha ka Kristo, kung si Kristo ingon nga gi-reject sa mga Hudiyo, unya apil ta sa mga positive, hing exercise sa atong belief, sa atong trust, ngadto sa iyang cross, ngadto sa iyang dugo, ngadto sa iyang redemption nga gihimo. Siya ang atong pagkamatarong, siya ang atong kaalam. Wisdom. So ang pinakamaalam, pulisness sa Dios sa gani ng kalibutan, pero ang mahimo mabatunan nimo ang real wisdom. Naa kang Kristo, ang secret. Kay ang kanadayong mga bride sa kalibutan kana mga kunuhay mga kana mga philosopher, mga lovers of wisdom na Pilio. Dayan, Sophia, no? Sophia. Love of wisdom. Kanaday sila sa Ginoo, mga binuang raman na po para sa Ginoo sila. Foolishness. Naghakop sa hangin man yung ni Solomon, hey, agin ako diha, murara ko vanity o vanity silang tanan. So, sa ato ning ipaklaros tong hearers nga. Ang sekreto mga igsoon nga makabaton kag real wisdom, matuod nga pagkamatarong, matuod nga pagkabuutan o pagkasangtos, pagkabalaan, ang matuod nga pagtubos, naa kang Kristo ra. Christ alone. Oo. Klaro din ni Apostol Pablo. So that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Sa 31 na. So muna ang atong makita sa ug unsa ka importante ang faith, no? Ang pagtuo. Ang pagtuo. Yan ay uban mo reason, mangita og ilhanan mo tungod sa ilahang ang kinigurong empiricism mo na yung mga scientist siguro, no? Laban kay nature maguna pastor, especially kung diri jud ka sa science. Oo. Science is empirical, ay rational pod nga magdungan jud na. Kinahanglan jud silag ebidensya. Kay siyempre ang ilahang experiment din ay konklusyon. Oo. Sumala sa ebidensya. Munang usay makaingon ta nga lisod ay maluwas ang scientist. Di nakapod go recon pastor Na may Christian scientist. man. Kay ang ako ganing ako'y naka-remember ko sa akong teacher nga kuan pod sa science pastor ba nga naman siya nga the more she studies science, the more she knows na ay Ginoo. Na creator. Sakto. Kay even sa smallest parts atong body na man joy organization ba nga imposible magama sa tao. Kinsa may obraan na naadjud tay mo na yang conviction. Nindot na siya kay ug na nga scientist nga hisamot noon siya ang iyang pagtuos Ginoo tungod anang pagtanaw niya sa microscope. Tinuod. Ala ka wonderful ani. Ana siya. So, nagisgot man tag sign gina pastor. So kanining mampu tay hayo tag sign. Delikado ni. Oo. Kay Nodio day na. Hinudiyo kayo. Hinudiyo tagag mga signs. Apil na gurong pungsoy na. Siguro. So ang faith ana nila pastor unsa may atong masulti nga kung mo require sila nga kinanglan na sila makita, na sila mahikap. Pwede ta makaingon nga yung sunod sila sa Bible sa bisan sa una sa Old Testament na mong style. So wala na haom ang ilahang sa ato pa actions. pwede sila mukod og Bible. Pwede pod sa ilahang orientation or influence gikan sa eskwelahan, sa ilang panimalay din sa eskwelahan nga kay kita kuno nahimo tang mao karon nag-contribute ba ang atong mga influence. Dako jud kay contribution Dako na siya sa atong palibot. Munang ang kitang tao na lain-lain conviction, lain-lain nga baruganan. So kung doon ay tao nga para niya powerful ang pungsoy, ang problema lang diha kay ang iyang source, ang kultura, ang
Di lang kay ang kultura, kulto pag yun. Ang cult. Kay ang cult, sumala sa definition ko man na, in a system of belief ba na? Na muna so ang ato ato ning klaron nga kini daing faith kinahanglan didto gid siya sa Bible kay tan-awa ingon ni Pablo sa mga gitawag sa mga naluwas si Kristo. So diha ang faith nato gipaklaro. Ang gipaklaro ni San Pablo nato di dire nga kini bitang atong kahimtang gitawag tag mga magtotoo, di ba? Believers. So gikan sa una sa mubasa ta sa Book of Hebrews. Ato naman ang nahisgutan ra ba nga dili day Christian ang tawag yun nato sa ato kundi ang mga unbeliever mo nagbunyag nato Christian. Di ba? Sila kay mga ga-follow man ta ni Jesus Christ. Oo. Muna, mga fanatics ni Jesus Christ, tawgon ta ni sila Christians. Ya dili day kita no? Dili. Dili day sila day ang nagtawag sa ato. Sila gyud nagbunyag Mga nato. Christian no? Na ana day nya ang eksakto day nato mga believers. Yes. Sumala sa atong leksyon karon sa atong muin ra ba ta aning subjika no? Mo enta sa faith. Next Sunday lang na pud nga. Oo. So ang ato di ay gitawag tag mga believers, mga faithful pwede pod. Faithful. The faithful. Mao bitaw to nga katong mga steward daring kalibutan katong sa Matthew 25. Ang will done ang pronouncement sa will done sa Ginoo para sa ato ang performances des kalibutan. Being faithful, ang atong faithfulness. Kay mo dinay dakong issues pag-alagad gani. Faith ka na luwas, maglungtad pug ka, i-maintain nimo ng pagka-faithful nimo. Full of faith ra na bali-balihon. Full of faith. Kay sa ulahil di ay kanida ang mga Kristohanon nga naluwas unya mo adto gid sila sa finishing line. Kuan ra na siya. Ang sikreto Bible kay gospel man ang nakapa kuan niya di ba ang iyang gituhuan unya di ay sa continuous niya nga pag-alagad ang iyahang faith kanunay non-stop pinaagi sa iyang mabasa o madungog. Manang makaingon ta Brother Ryan nga ang tao og dili na makabati sa pulong sa Dios. Ang iya ululuwas siya moop ang iyang performance kay ang pagtuo suplayan man pinagis pulong sa Ginoo. Matayan siya. So muna na yung tendency. Muna na yung mga tao nga ang rason nga nung wala na sila ka maintain, wala sila ka abot makapahimuot sa ilang Savior, ululuha sila. Tungod kay was nila maintindihin nga kini daing faith magdepende sa unsay mo kanunay dungog. Unsay instruction sa Dios. Munang ato gurong talakayon ang usak ka kay ako nabantayan sa Bible ay na different names or synonym Sa faith or believe. Depende sa context. Depende sa object Sa object. nga imong tuuhan. Nay usa sa akong nabantayan nga kini daing come kanang word nga come gigamit na atong panahon sa arka or sa kanang bisan ni Kristo katong diri sa siyota niya come unto me faith man day diha yang gisulisit ug mukam ka sa imuha lang aksyon exercise kasi imong faith hindool man ka so katong word nga come pwede to ilisan ganig believe kay ang belief di ay ang pagtrust sa tao, ang pag-exercise ang pagtuo, naghimo pod siya o action. Munang naiuban ato ni ding klaro no kay naiusa ka evangelist nagwali. Unya pagpaintindi niya sa gospel, iyang giklaro nga mudool. Literal. Ug di ka mudool, nag-ingon ang uban nga di siya maluwas. Kay gikaulaw ko nun niya ang Ginoo. So ato ning klaron nga although ang come
synonym sa faith or sa believe. Pero sa sitwasyon sa una, arka man God. Sitwasyon sa una, si Kristo mo ginanawag. Tinuod, Pastor. Hindi ka musulod sa arka na Oo. Ug di ka mo wala kay faith. wala kay faith. Ug di ka mo duol kang Kristo, di siya kahatag nimo rest. Kaya mo siya, come unto me, all those who are of labor and of heavy laden, and I will give you rest. Kung naa kay faith, muduol gyud ka kang Kristo. Kay siya mo'y mohatag dayo kapahulayan sa mga nabudlayan sa iyang katong mga tinun-an mga ito yung gitawag itong mga disciples. Sabi na sa kanta. Oo, sa kanta ni Basil ni Basil Valdez pa na nga faith man day na siya, believe man day na siya. So ang Bible di ayog imo rang tun-an ang iyang mga synonym, ang calm, ang trust, ang obey, mo na dito siya, faith. So sa ato guro karon pwede nato talakayon ning usa ka synonym nasa Numbers, Book of Numbers. Usa ka synonym sa believe or faith. Numbers chapter 21. Ang kasaysayan sa mga Hudiyo, sa mga Israelites, dito sila sa wilderness, kunya naa sila yung mga eksperyensya nga bagulbol sila kang Moises, ko sila sa Ginoo. Munang naay panahon nga maadto sila sa wa sila tubig unya gitagaan sila milagro nga ang pait nga tubig mara gihimong ilim, gihimong sweet. Gimong sweet. O niya pagka human na pun lag inom, limot na pud sila. Ang attitude grabe kay ang ilag yung kinaiya. Hingabot pud to nga gira sila sa mga Canaanites dire sa beginning sa 21. With King Arad. Oo. Unya gitagaan sila og kadaugan niya pagkahuman naanapod sila problema. So against na pud sila sa 5. Discourage sila diya sa dalan, nalimot na sila itong mga grasya sa Ginoo sa ila. So sa 5, and the people spake against God. Giaway na po nila ang Dios and against Moses. Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Sila nang gi-question. Go, gabi kay gyud. Wag opposite jud sila ang pagtuo ba no? Wag jud sila. Tiga hard, stiff neck, hard, sa pag ginitawag nila na sa kasing-kasing, kahi. Mga stone-hearted. Oo. For there is no bread, neither is there any water. And our soul loateth this light bread. Ang mana, bagulbul sila. Mana na gidagi kas langit. Muna'y bread from heaven, pero giluod na kuno sila. Sila. Ngitag ko nga itaglain. Ngita sila sa katong sa Egypt yun. Made in Egypt. Ngita sila do. So gikan sa 6 ngadto sa 9 kanima itong kanon radayan. Gikan sa 6. Kumuto atong background ha. So kining 6 ngadto sa 9 muni siya ang atong tan-awon unsa ang synonym sa believe sa faith. Sige, akong basahon ng 6 ug 7, Pastor niya, ikaw sa 8 ug 9. Okay. And the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord, and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. Okay, ang 8. And the Lord said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pool, and it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looketh upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Ngano man ang medicine ang sa law kuan man timbangan no? Timbangan ang simbol. Yang sa medisina
serpent. Serpent nga murag kulikos. Sa pool. Diri nagika, no? Oh. So maklaro na to, nganayon ng tanang ano man ang medisina, ang parma, kuan man, bitin man. Bitin man ang symbol. May buhong ka. So pwede na to ma-recommend siya nga Ang verse 9 na. nga tungod man gud sa sugilanon sa una nga ang nakaayo ay paakon sila. So grabe ang binom ana. Patay gud sumala pa sa verse 6, 7. Ug mapakan sila sa fiery. Unsa man ang fiery? Isog, unsa man ganang deadly. Kaya ang uban fiery furnace katuman po ning sa hudnuhan. So Init kayo. Deadly ni. Fiery. Akong gi-consult ang kuan. Fiery serpents. Kay adto pug ka kang Sadrak ug Abednego. Fiery furnace man katong hudno nga pagduol sa sundalo patay mga diha pa sa paduol pa lang siya. So kini fiery serpent paak sa tao ug ang katawhan patay dayon. Mapakan. So isog ang venom. Oo. Deadly gid siya kay poisonous gini nga mga serpents gipadala sa gikastigo sa ila. So therefore the people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee." Nagampo, take away the serpents from us. Gisugo nila sa Moses nga iampo. Nga mo pahawa ni. Nya di man mo pahawa. Ang instruction and the Lord said to Moses, "Make thee a fiery serpent." Paghimog laing serpent dili nang namaak pero maghimo kag made of brass kanang unsa man ni bronze brazen serpent and set it upon a pole. Lisod pa ni napay craftsmanship ani si Moses o si Aaron siguro ay kay ang tighimo gyud alahas katong diampuan nila tong molten calf, golden calf kanami sila si Aaron ang nagkuan na to naghimo. Manang maingon po ng uban na tanawa, makatabang lagi ng mo simba ka sa image. Okay, na may record din no? Mo man ni usa murag nakabati ko ato og ganang dialogue nga usa ni nga i-quote nga akong pamatud-an nga ang image makaluwas gid. So matud pa dere ingon sa ang instruction nga ang entuan kay kini daing pulong sa Ginoo kuhaon ang kompletong detalye sa message unsa ang iyang will nga buot niya ipaambit ngadto sa tawo unsay tuhuan sa tawo. So dinhi nato masakpan ang style ba sa Bible nga iklaro ang word, iklaro paminawon og maayo ang pulong unsa ang sinugdanan, unsa ang burden, unsa ang gusto pasabot sa Ginoo. So gitawag na siya og interpretation. Pagkahuman imong contemplate unya imong sige maing word ana kanang imong assimilation. Assimilation. Dayon appropriation adi po. Una gani guro pastor accommodation. Yeah, accommodate. Si imong i-digest dayon i-contemplate pagkahuman tipigan unya diha na siguro ang faith kay na ako'y nabasahan ba nga libro nga grabe di ang proseso ay siya mahimong faith gikan sa pagkabati dahil mo proseso siya diha sa atong kasing-kasing sa atong mind. Yes, no na ana sa mga psychologist may sila kaya ni mga elaborate maka gather sila sa information then i-proseso na siya dahil sa atong hearts and minds niya sa dihang mo exercise kasi imong pagka-positive sa imong faith, sa imong pagtuo. Aya pa siya mahimong concrete, aya pa siya mahimong makaluwas. So, tanawa, paradayan ang gihimo. Naghimo si Moses og fiery serpent nga made of brass, unya gibutang sa tukon, sa pool, isa sa ibabaw ug siya nga mututok bisag paakon siya di siya matay
ubin dili mo dayon paak duhara ang kapaingnan ani mo paak nga mawala ang binom, ang iyang kalala, ang iyang ang binom man no kay sting man na sa uban. Venom man ang sa snake. Oo, venom man ang sa snake. Dili mo epekto sa dihang mo beheld mo tutok og mabuhi ka. Daan atong gibutang ganiya sa atong broadcast nga. Look, the just shall live by faith. Dire, look and live. Maura. Nararad ay kasimple ang synonym sa faith, no? Tutok og mabuhi ka. So, muna day may intang, ang binuhatan sa tao, dili kaluan. Kay sila manguha manangtang atong serpente, pagpaak, niya ilang gunitan, mamatay man noon sila. Kay dili may instruction sa Ginoo gud. Ang instruction kay mutanaw ka mag-eye to eye mo. Di ang imong tan-awon ang katurag yung kuan katong bronze ba? Tan-awa lang to ninyo kay motoy sumpa kay kining namaak dere naghimo didto og sumala sa solusyon sa Ginoo na maghimo siya og serpente nga katong namaak nga serpente sa aktual naghimo siya didto og serpente nga gibutang sa ibabaw aron mo ra imong tan-awon. So ay na mo sukit-sukit nganong dili ka mamatay bututok ana. Una na mo day kasimple. Faith na to nila, pastor. Oo. Kaya mo sukit-sukit ka. Di na hinoon ka mo padayon ngadto sa saving faith. Kaya maluwas ka, cross lang, maluwas ka, dugo, maluwas ka. Munana man ang tao. Dili oy kinahanglan ko mo gasto, kinahanglan ko og mabiya sa bisyo, mabiya sa sala. Kinahanglan ko og sulod og relihiyon, submit ko sa mga seremonyas aron ko maluwas. Mo man ilang pagtuo. Oo, dili man day gyud why contribution sa ato ibalik-balik na to ring ang atong message, ang atong wali. Ephesians 2:8 and 9. Balik na mo ta dia. Nga pinaagi sa naa ang grasya. Grasya man ning serpent. Kaani higayon na. Mos Kristo nga nahimo siyang sinner, nahimo siyang sin nga giisa siya sa tree, curse. So type day siya ni Christ, di ba? Type day siya kay og mo tutok ug mabuhi ka kang Kristo man atoa. Mututok ug mabuhi ka. So equivalent siya nga og mo tan-aw sila sa serpent o brass. Nabuhi ang Israelites, ang mga Hudiyo. Mo nang nahinumdum ko ba sa Acts, sa John chapter 3 nga sa dihang giisa ni Moises ato kuno naton kadiyot. John chapter 3 diha ka makaingon nga kini diing mga libroha nagkuan siya mo dining na-appeal siya sa canon kay connected samtang ang apocryphal book nganong gi-reject siya sa di siya mag-appeal sa canon kay wa gi connection whatsoever. Nya diri sa John 3 tanawa gi hisgutan ni Juan ang kining numbers. Ang numbers nga atong gibasa, Numbers 21, gi-quote niya diri sa chapter 3 verse 14. Sugod sa 40, no? Kung basa man, pastor. And Moses lifted up the serpent. Ito yung gihimo dito sa Numbers. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. That 15, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Diya na namugna ang connection sa John 16. Yes. Nasa 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Nya ato ning maklaro diri nga ang kini daing 14 tubag ni si Kristo, no? Ang nagtubag ani kang Nicodemo. Ning katuning visit si Nicodemus kang Jesus. Oo. Nya ingon nga maingon nga si Moises iyang giisa tong serpent, brazen serpent katong brass, made of brass. Dito sa wilderness sa Numbers 21
Even so, must the Son of Man be lifted up. Mingon na uban, ikuban si Kristo sa serpent. Sa snake. Okay, lifted up man. Oo. Inya, ma-explain po na nato sa theology. Kay tinuod na, kay si Kristo di ay nahimo siyang solusyon sa sala, kay imbayad sa sala kamatayon. Kamatayon. Og siya mismo ang nahimong makasasala adtong panahon nga giisa siya sa cross. Pero bantayan na to nga pag isa siya sa cross, unsa may tuhuan ni Nicodemo para sa kang Kristo, ingon nga giisa siya sa cross kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Ato ni siyang ibalik sa John 1:12 nga ang iyang pagtuo di ay kang Kristo sa dihang giisa si Kristo sa kahoy, dili kay ang iyang dugo, dili kay ang iyang dili ang preaching of the cross ba, dili ang 1 Corinthians 15 ang gimindre, Dili ni ang crucifixion, dili ang burial o ang resurrection. kundi ang Dili. ngalan kining Mesiyas nga ilang tutukan, ilang tuhuan. So kung ilang tuhuan si Kristo, ingon nga Misaya, bisag iisa siya sa cross or adto siya sa Christmas, adto siya sa manger Manger. adto siya sa manger, kung halaran siya didto, ang nakaluwas sa manger maupod ning tuo kang Kristo bisag iisa siya sa cross, og kamaturan niya na mo ang kriminal sa cross. Nga ingon din siya, remember me when thou comest into your kingdom. Dili sa cross. Pwede ito, naluwas ba ang kriminal kay si Kristo namatay sa cross bayad siya sila? Wag yun. Wa jud. Wag yun. Pero ning tuo siya nga kaning tawhana May kingdom. may kingdom. So in short, ning tuo siya nga hari ni. Oo. Tuo ko sa imong ngalan nga bisag niya ka sa cross. Mututok ko nimo. Mutuo ko nga na kay kingdom, ikaw king. Bisan pagilansang ka, bisag sa manger ka, king ka. Una na ang faith. Kanindot, no? Sa gitawag pagtuo. Maunang pwede na ito ingnon ano yung Dayan nga. Unsa man gusto nimo sa pagtuo? Ang hinudiyo? Oo. Hinudiyo nga pag-express sa ilang faith pertaining sa ngadto sa attitude sa tao kinsa sa Kristo or sa para karong panahon na sa grasya. Nga ang atong gituhuan dili gani ang pagkatao lang, dili ang dili ang iyang gihimo nga pag-atos kun dili ang kaasuyan, ang historya, ang doktrina Ang doktrina. sa gihimo niya dito sa cross. Nya mahangpan na nato kung atong ipaklaro sa atong mga listeners nga motuon day mo sa book of Romans chapter 1, chapter 2, chapter 3 hangtod sa chapter 6. Ila maklaro og doktrina mahitungod sa meaning sa crucifixion. Aron ila pong makuha nga pag-abot sa Romans 9, 10 and 11 kining rightly dividing na. Dividing. Sa 12 unsa ang pag-alagad. Nga mahimuot ang inyong Savior, ang atong Savior, ang atong manluluwas. Human ka naluwas, naghangyo. So kami diri sa Oras sa Grasya among ipaklaro nga ang pag-alaga dili makaluwas. Si Kristo lang nga nagbayad sa atong sala dito sa cross. Nga atong gituhuan mosalig sa iyang gihimo sa cross. Mao ang makahatag natong kaluwasan sa atong kalang. Pero nagwali pud ta nga human kita Giluwas. maghimo pud ta sa pagpahimuot Moalagad. malagad. Expression sa atong gratitude o sa atong love. Yes, Pastor. Ay, wag tay gihimo lain. Ito. Wag tay gihimo man kundi mo tuo lang ta sa iyang gihimo sa cross. Yeah. Yeah, it's free, no? Yes. Wa yes. tay ning bayad ani, wa tay ning bayad og 50, 100, wala. Mo tuo lang jud ta. So our gratitude will be expressed sa atong service. Oo. Pag kuana kanang pag-glorify
Kay ang nindot ra ba Brother Ryan, okay. Human kanya luwasa aron dili ang iyang mercy, ang iyang grace gihatag sa ato aron di natahukman. I-glorify si Kristo balang araw. Colosas 3:4, i-glorify siya niya. Hangtod pa kita usab makaambit sa glorification. We are waiting for that. Oo. So ato guro nang atong ihatag nila tong Titus 3:5 ug ang 8 support ato atong gisulti nga maluwas ka grasya ra gyud, kaluoy ra gyud. Nya sa 8 mag-agda gipunta kay na may uban wa na mga lagad ron. Napalong na. Oo. Napalong na ang ilahang enthusiasm. Yes. Kaya tungod guro, wa sila na-entertain. Kaya entertainment ilang ang ilang purpose nga nung ning simba. Titus 3:5. Titus 3:5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. 8. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Okay. So, mahimong tatang profitable pod Amen. aron ang Ginoo malipay kay sa iyang mga linuwas pod. Niluwas. So duha ang atong tinguha, maluwas ka ug ang kaluwasan mohatod ngadto sa pag-alagad. Faithful ka. Yes. Faithful saying. So, Gamay na lang atong panahon, Pastor. atong ikuan siya, atong i-advertise na lang nga i-announce na to sa next Sunday ang ato ang Exciting atong topic next Sunday kay mahitungod ni sa sa doctrine ni Calvin. nga atong i-compare ang doktrina ni John Calvin og ang sa Bible. Yes. So mustik ta sa rightly dividing the word of truth. Nya gamiton pud nato at the same time atong i-compare ang kanang theology sa mga karaan atong mga 1500 1600 nga mga writer. But that's still now, Pastor, na pamampuy ga practice ana. Oo. Gina-adapt man Japon na ang Calvinism nga kalabi na katong 5 principles niya. Sa muna atong isgutan, no, atong i-compare sa Oo. Bible. So diha atong tinguha nga makabulig may makatabang may nga maatagan pagyud mo unsa may mas bugat ang gitudlo sa mga reformers sa una, although dako kay sila gikatabang nato Dako jud sila ang contribution. mga dili kining purpose nato dili pag daw nila kun dili tagaan lang nato og asa may mas bugat kay mga bugat ng tanan. Taga mo na mag-perspective. Oh, perspective. So kamo na bahala asa mo dayon. Muna itong perohon kay nindot mangupod nga sa magtudlo ta, magwali ta ang ato agad nga ang tao dili kaayo emotional, dili siya kaayo mo barog sa iyang relihiyon. Ang bias ba? Anya ta sa Bible, Facts jud ta sa Oo. truths. sa truth aron one way or the other nakatabang kining maong broadcast sa kining itawag oras sa grasya. So wa man nakapasalamat ba ta ganiya sa mga Nato na pasam natin Oo. atong mga ang sponsors. kumusta man ang mga comments? So far, ang to mga good afternoon. Wala ko ka-open nun kung napay Oh. mga questions. Oh, Pero na- kung na mga pangutana, Sa sunod na sa to. sunod Domingo na to ng Tubagon. No? Oo. Kay, wala po tayo igong oras. Oo. Mga usa na lang kami no to, Pastor. Naarabi mo sunod na. Oo. So, ato ning tapuson, Pastor. Mag-closing prayer ta. Okay. Once again, nagapasalamat mi amahan sa usa ka oras ug tunga nga kami wali sa imong pulong.
mensahe ngadto sa lain-lain karon nga naminaw sa radyo o nagtan-aw sa ilang Facebook. Ug among panghinaot nga ang pagtuo nga pila ka Domingo namong gihiusahan mahimong maaplikar sa matag usa. Ug ang among tumong og tinguha mo sangpot mo resulta sa ilang kaluwasan o sa kaluwasan sa wa pa naluwas o sa kadtong luwas na nga kaha wala na mga lagad sa Dios, wala na magpahimuot kanimo nga iyawat nga kini makapukaw, maka-remind sa matag usa unsa ang mga butang nga ngayon haguan namo, unsa among preparahon samtang niami aning kalibutan. Amo ning pag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Kristo. Amen. Amen. Maayong gabi o gubani kami sunod Domingo. Alas 6 gid. Oras sa Grasya. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programang Oras sa Grasya. Sa Grace Church of Christ, 3rd Street, St. Vincent Subdivision, Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Atong gitun-an ang pulong sa Dios. Sumala sa insaktong pagbahin-bahin nang hinaot kami nga inyong nasabtan ang pulong sa Dios. Ubalik yapon kami sa sunod